Kamusta mga ka-faith? Welcome back sa ating channel. Ngayon, may isa tayong kwento na pamilyar sa marami pero may aral na madalas nating nakakaligtaan. Ito ang kwento ng 10 ketongin na pinagaling ni Jesus. Isipin niyo to, habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa pagitan ng Samaria at Galilea. Doon sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong. Dahil sa kanilang sakit, bawal silang lumapit sa mga tao. Kaya mula sa malayo, sumigaw sila, "Jesus, Guro, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya, "Pumunta kayo sa mga pari at magpakita sa kanila." Hindi pa sila gumagaling nung oras na yon, pero sumunod sila. At habang naglalakad sila papunta sa mga pare, bigla silang gumaling. Nawala ang kanilang ketong. Isipin nyo na lang ang saya nila. Pwede na silang bumalik sa kanilang mga pamilya, makihalubilo sa mga tao at mamuhay ng normal. Isang milagro! Pero dito nagiging interesante ang kwento. Sa 10 gumaling, isa lang ang bumalik kay Jesus. Nagpatira pa siya sa paanan niya at walang tigil na nagpasalamat. At teka, take note, itong isang bumalik, taga Samaria pa siya, isang lahi na itinuturing na kaaway ng mga Hudyo noong panahong iyon. Tinanong ni Jesus, "Hindi ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit itong dayuhan lang ang bumalik para magpuri sa Diyos?" At sinabi niya sa lalaki, "Tumayo ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ano ba talaga ang nangyari dito? 10 ang gumaling sa sakit, pero isa lang ang nakatanggap ng mas malalim na pagpapagaling. Ang salitang ginamit sa original Greek text para sa pinagaling ka ay sozo, na nangangahulugang to save o to make whole. Hindi lang pisikal na paggaling, kundi kabuuan, kaluluwa, isip at katawan. Ang 9 ay nakatanggap ng blessing, pero itong isa, dahil sa kanyang pasasalamat, nakatanggap siya ng abundance. Dito natin makikita ang nakatagong aral. Ang pasasalamat ang nag-a-activate ng mas malalim na biyaya sa ating buhay. Ang 9 na hindi bumalik, okay na sila, gumaling sila. Pero yung isa na bumalik para magpasalamat, siya yung lubos na pinagaling, naging buo siya. Sa ating modernong buhay, ganito rin yan. Di ba madalas kapag may kailangan tayo, panay ang dasal natin? Lord, sana po makuha ko yung trabaho. Lord, sana po gumaling si nanay. Lord, sana po makapasa ako sa exam. Pero kapag natanggap na natin yung blessing, anong nangyayari? Minsan, nakakalimutan na nating bumalik at magpasalamat. Tuloy na ulit ang buhay para tayong yung 9 na ketongin. Nakatanggap tayo ng healing pero hindi natin natanggap yung wholeness. Sabi nga sa kasabihan, kapag marunong kang magpasalamat sa maliit, mas malaki pa ang ibinibigay sa iyo. Hindi ito tungkol sa material na bagay lang. Ito'y tungkol sa kapayapaan ng isip, sa kagalakan sa puso, sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang pasasalamat ay parang susi na nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang biyaya. It turns blessings into abundance. Kaya ang challenge sa atin ngayon, alin tayo sa 10? Tayo ba yung 9 na nagpatuloy na lang sa buhay matapos matanggap ang biyaya? O tayo yung isa na bumabalik para magpasalamat, na nagpapakumbaba at kinikilala kung saan talaga galing ang lahat ng kabutihan? Simulan natin ngayon. Sa bawat maliit na bagay, sa mainit na kape sa umaga, sa ligtas na biyahe, sa mensahe mula sa isang kaibigan, subukan nating magpasalamat. Hindi lang sa isip kundi sa puso. Dahil sa pagiging mapagpasalamat, hindi lang tayo basta pinagpapala, nagiging buo tayo. Sana ay may natutunan kayo sa ating pagninilay ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at liwanag sa ating pananampalataya. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.